Hagay 1. Magandang balita Biblia. Iniutos ni Yahweh na muling itayo ang templo. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Hagay. Noong ika-2 taon ng paghahari ni Haring Dario sa Persya, noong unang araw ng ika-6 na buwan, si Yahweh ay nangusap kay Hagay para kay Zerubabel na gobernador ng Juda, anak ni Shealtiel, at sa pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na diumano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, "Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Hindi ba niyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong nainom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na iniuwi nyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan niyong wasak. Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan, at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Sinunod ng sambayanan ang utos ni Yahweh. Natakot ang sambayanan kay Yahweh. Kaya't bilang tugon sa ipinasabi nito kay Propeta Hagay, sinunod ni na Gobernador Zerubabel na anak ni Shealtiel, at ng pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak, gayon din ng buong sambayanang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia, ang ipinagagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Nalugod siya kaya't sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay muli niyang ipinasabi sa sambayanan, "Nangangako akong kayo'y aking papatnubayan." Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo, hindi lamang ni Zerubabel na gobernador ng Juda at ni Josue na pinakapunong pari, kundi ng buong sambayanang lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos, noong ika-24 na araw ng ika-6 na buwan ng ika-2 taon ng paghahari ni Dario. Hagay 2. Ang kagandahan ng bagong templo. Noong ika-21 ng ika-7 buwan ng taon ding iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Hagay upang ipaabot ang mensaheng ito kay Zerubabel na gobernador ng Juda at kay Josue na pinakapunong pari, gayon din sa buong sambayanan. Sino sa inyo ang nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? Maihahambing ba ninyo ang kagandahan noon sa hitsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinabi sa naunang templo. Gayunman, magpakatatag kayo. Patuloy niyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Nang palayain ko kayo sa Egipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan. Hanggang ngayon nga'y kasama niyo ako kaya't wala kayong dapat ikatakot. Hindi na magtatagal at yayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa, ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa, at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna,
at sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sumangguni ang propeta sa mga pari. Noong ika-24 na araw ng ika-9 na buwan ng ikalawang taon ng paghahari ni Dario sa Persya, muling nagpahayag kay Haggai si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa kanya na itanong sa mga pari kung ano ang pasya ng mga ito ukol sa ganitong usapin. Halimbawa ay may dumampot ng isang piraso ng karneng itinalaga mula sa handog na inialay sa altar at ito'y binalot niya sa kanyang damit. Magiging banal din kaya ang mga pagkaing masaling ng kanyang damit tulad ng tinapay, ulam, alak, langis ng olibo, at iba pang pagkain? Ang sagot ng mga pari ay hindi. Muling nagtanong si Haggai, halimbawa'y naging marumi ang isang tao dahil humipo sa bangkay. Magiging marumi rin ba ang anumang pagkaing masaling niya? Oo, ang sagot ng mga pari. Kaugnay nito, sinabi ni Haggai, ganito rin ang kalagayan ng mga tao sa bansang ito sa harapan ni Yahweh, pati na ang bunga ng kanilang mga gawain. Kaya nga't ang lahat ng handog nila sa altar ay marurumi. Nangako ng pagpapala si Yahweh. Sinabi rin ni Yahweh, pag-isipan niyong mabuti ang mga pangyayaring magaganap sa inyong buhay mula sa araw na ito. Noong hindi pa ninyo nasisimulang gawing muli ang templo, inaasahan niyong ang isang buntong trigo ay 200 kilo, ngunit iyon pala ay 100 lamang. Akala ninyo 100 litrong alak ang masasalok sa imbakan, ngunit iyon pala'y 40 lamang. Sinalanta ko ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin, hamag, at pag-ulan ng yelo, gayon may hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ngayon ay ika-24 na araw ng ika-9 na buwan, at ito ang araw na natapos ang pundasyon ng templo. Bantayan ninyo ang mga susunod na pangyayari. Ubos na ba ang mga pagkaing butil sa kamali? Wala pa bang bunga ang mga puno ng ubas, ng igos, ng granada, at ng olibo? Huwag kayong mabahala sapagkat mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Ang pangako ni Yahweh kay Zerubbabel. Nang araw ding iyon, ika-24 ng buwan, isa pang mensahe, ang ibinigay ni Yahweh, para kay Haggai, upang iparating kay Zerubbabel na gobernador ng Juda, malapit ko nang yanigin ang langit at ang lupa, pati na ang mga kaharian, wawakasan ko na ang kapangyarihan ng mga ito. Sisirain ko na ang kanilang mga karwahe, at papaslangin ang mga nakasakay doon. Mamamatay din ang mga kabayo, at magpapatayan ang mga mangangabayo. Pagsapit ng araw na iyon, kukunin kita Zerubbabel na aking lingkod. Itatalaga kita upang maghari sa ilalim ng aking kapangyarihan. Ikaw ang aking pinili. Iyan ang pahayag ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat.